At ayan, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napaka-interesting na balita na lumabas kung saan ay meron pong isang kilalang financial chartist at analyst ang nagbahagi ng kanyang pinakabagong pananaw tungkol po sa hinaharap na XRP. Sabi nga, sa title ng ating balita dito mula kay Times Tabloid, ay analyst says the most realistic charts suggest XRP will hit $10 at this timeline. Ayan, sa mundong ito ng cryptocurrency, napakaraming maririnig na kung ano-anong wild predictions. Mga presyong parang galing sa kawalan o kaya naman ay dahil lamang sa pure hype. Pero maganda na paminsan-minsan ay may nakikita tayong mga analysis na base po sa logic, math, at saka historical patterns. Ayon po sa analyst na nagbahagi ng kanyang analysis ay mayroon siyang inilatag na tinatawag niyang most realistic scenario para sa magiging price movement na XRP. At ang target price po na pinag-uusapan dito ay hindi lamang po basta maliit na pag-angat, kundi ang pag-akyat ni XRP patungo sa $10 na price level. Kaya pasabog po tayo dyan. Ngayon ay ano nga ba ang mas maganda rito? Hindi lamang niya binigay ang presyo, kundi nagbigay din siya ng isang napakalinaw na timeline. At ang timeline na yan ay sa pagitan po ng December 2026 at saka February 2027. Ibig sabihin, mayroon na lang tayong ilang buwan bago pumasok sa target window na ito kung magpapatuloy ang kasalukuyang market structure na umunlad ayon sa kanyang mga projections. Ito po ay isang napakalaking balita dahil ang $10 target ay itinuturing ng marami bilang isang major milestone na magpapabago po sa landscape ng digital asset na ito. Sa mismong post ng analyst, sinabi niya na kapag sa XRP ay nagawang mag-establish at mag-hold sa itaas ng $10, pagkatapos noon ay the sky's the limit. Ayan. The sky's the limit. Ibig sabihin, kapag nabasag natin ang level na iyon, wala nang kilalang resistance na sa itaas at pwede pong pumasok ang asset sa isang parabolic phase. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat detalye ng analysis na ito upang maintindihan natin kung paano niya nakuha ang numerong ito at kung gaano ba ito katotoo batay sa takbo ng market. Ayan. Pero bago po tayo magpatuloy ay silipin po muna natin ang chart ni XRP dito kung saan siya po ay naglalaro sa presyong 1.1679. At kitang-kita po natin yung kanyang pagtalbog dito sa minor resistance na 1.0897. At gaya na rin ng aking analysis sa nakalipas na video ay nakikita ko po na mukhang aakyatin ni XRP or babalikan ni XRP ang ating resistance dito sa 1.2234. Kasi base po sa ating indicator dito sa QQE mode indicator natin, nanghihina po ang bearish momentum natin. At nagpapakita ito na may nagaganap na isang retracement or correction. Ayan. Kaya kung pag umangat po itong si XRP dito, malamang ay baka susubukan niya yung resistance na ito na basagin. Pero mababa po yung chances na mabasag ito unless na may sasabay na isang positive catalyst na magdudulot ng isang bullish rally. Pero kung wala, sa tingin ko is mauuntog lang siya dito at baka magpapatuloy lamang po siya sa pagko-consolidate dito. Ayan. Yan po ang mas mataas na nakikita ko na magiging galaw ni XRP sa mga paparating na araw. Ayan, balikan na po natin ang ating balita dito. At pag-usapan po natin ang multi-year ascending channel at saka ang repeating cycles. Meron pong ibinahaging chart dito itong si Silal Cooker. Ayan. Ayan po, isa po itong monthly chart time frame ni XRP. Kaya para maunawaan po natin ang core ng kanyang analysis ay kailangan po nating tingnan ang kanyang monthly time frame chart ng XRP na kanyang ibinahagi dito. Ang chart na ito ay gumagamit po ng isang multi-year ascending channel na siyang gumagabay sa price action sa nakalipas na ilang market cycles.
Ang isa pong ascending channel ay binubuo ng dalawang parallel lines na umaakyat paitaas. Ang lower trend line na nagsisilbing floor o support at ang upper trend line na nagsisilbi namang ceiling or resistance. Yan, dito sa ating chart, yan po yung dalawang kulay linya na bagyang paitaas. Yan, ito ang lower, ito po yung kanyang lower line. Yan, lower trend line. At ito naman yung kanyang upper trend line. Ayan, sa aking opinion ay napakahalaga na sa monthly chart tayo tumingin kapag pinag-uusapan ang pangmatagalang direksyon ng isang asset. Ang macro chart na ito ay nagpapakita ng mga paulit-ulit na patterns ng pag-advance at pag-correct sa loob ng channel structure na ito. Kung babalikan po natin ang kasaysayan na XRP, makikita natin na ang mga nakaraang rallies ay palaging umaabot sa upper boundary ng structure bago ito pumasok sa mahabang panahon ng consolidation at retracement o pagbaba ng presyo. Para itong isang malaking building na may hagdanan. Aakyat ang presyo sa itaas, magpapahinga, tapos ay bababa ng kaunti para kumuha ng lakas bago muling humakbang paitaas. Kaya sa aking pananaw, ang kasalukuyang position po ni XRP ay nagpapakita na posibleng nasa dulo na tayo ng isang corrective phase. Ibig sabihin nito, matapos ang mahabang sideways ng pagbaba at pag-sideways, matapos po ang mahabang panahon ng pagbaba at pag-sideways, ang asset ay nagsisimula ng mag-rebound o tumalbog mula sa support na malapit po sa lower trend line. Kung titignan po natin ang logic ng channel na ito, ang susunod na natural na direksyon ng presyo ay ang pag-advance naman patungo sa upper boundary ng channel sa loob ng susunod na mga buwan. Ayan, meron po siyang projection dito. Kaya naman ang target na $9 hanggang $10 ay hindi lamang po ito isang hula. Ito po ay ang eksaktong lokasyon kung nasaan ang itaas na bahagi ng channel pagdating ng dulo ng taong ito at simula ng taong 2027. Ito ay isang napaka-solid technical structure dahil hindi po ito umaasa sa isang biglaang pump, kundi sa isang organikong pag-akyat na sumusunod sa trend na matagal nang naitatag. Yan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang mathematical projection gamit po ang Fibonacci extensions. Yung Fibonacci extensions ay makikita po natin dito sa left side ng chart dito. Ayan, isa pa sa mga pinaka-importanting elemento na ibinahagi ng analyst sa kanyang chart ay ang paggamit ng Fibonacci extensions. Para sa mga hindi po pamilyar, ang Fibonacci extensions ay isa pong mathematical tool na ginagamit ng mga traders sa buong mundo upang mag-project o mag-estimate ng mga long-term price objectives kapag ang isang asset ay nasa labas na ng kanyang dating range. Sa particular na analysis na ito, ang projected target ay malapit po sa $9.04. At ito po ay eksaktong naka-align sa tinatawag na 1.618 Fibonacci extension level. Ito ang itinuturing ng marami bilang golden ratio sa technical trading. Bukod dito, tinukoy din ng analyst ang isang napakahalagang support level sa ibaba, partikular po sa presyong 0.878. Yan, ang 0.878 support na ito ang siyang magsisilbing pangunahing safety net upang mapanatili ang kabuuang bullish structure ng market. Ngayon, ang paggamit po ng Fibonacci 1.618 level ay nagbibigay po ng matinding kredibilidad sa analysis na ito. Sa aking sariling karanasan sa pagsubaybay sa mga crypto markets, tuwing nagkakaroon po ng isang major breakout mula sa isang multi-year consolidation, ang 1.618 extension ang madalas na nagiging unang hintuan ng presyo dahil dito po nag-i-execute ng mga sell orders ang malalaking institutional trading algorithms. Ang katotohanan na ang $9.04 ay nagtatagpo sa parehong lugar kung saan naroon ang upper boundary ng ascending channel ay isang malakas na indikasyon ng confluence o
o pagtatagpo ng dalawang magkaibang technical indicators. Gayunpaman, kailangan nating bigyan pansin ang kahalagahan ng 0.878 support level dito. Ang antas na ito ay parang pundasyon ng isang bahay upang maabot po natin ang $10 sa timeline na ibinigay mula December 2026 hanggang February 2027. Sa XRP ay dapat bumagsak sa ilalim ng 0.878 na presyo sa mga darating na buwan. Kung sakaling magkaroon ng mga panlabas na shock sa market at manatili tayo sa itaas ng support na ito, ang buong structure ay mananatiling valid. Kaya ang masasabi ko po rito ay habang lumalapit po tayo sa dulo ng taong 2026 or ang taong ito, ang bawat pagbaba ng presyo na hindi bumabasag sa 0.878 ay dapat po nating tingnan bilang isang pagkakataon ng market na mag-ipon ng momentum para sa susunod na malaking hakbang paitaas. Ang math ay pabor po sa mga bulls, basta't ang pundasyon ay hindi po magigiba. Pag-usapan naman po natin ang pananaw ng community at ang sikreto ng market liquidity. Ayan, matapos pong ibahagi ng analyst ang kanyang pananaw sa social media, maraming mga community members, crypto community members ang nagbigay ng kanilang sariling mga reaksyon at opinyon tungkol sa chart na ito at sa pangmatagalang prospekto ni XRP. Ang mga komentong ito ay nagpapakita po ng iba't ibang anggulo na dapat nating isaalang-alang. Meron pong isang kilalang community member dito. Siya po si Luna Bell. Yan. Siya ay nag-emphasize na ang mga technical projections lang ay hindi sapat para matukoy ang magiging performance ng XRP sa hinaharap. Sa kanyang post, isinulat po niya dito na ang anumang sustained long-term uptrend ay nangangailangan ng kombinasyon ng tatlong mga bagay. Una, malakas na fundamentals. Pangalawa, sapat na market liquidity. At ang pangatlo, posibleng investor sentiment. Hindi raw pwedeng umasa lang tayo sa mga guhit sa chart nang hindi tinitignan ang totoong takbo ng mundo. Sa aking opinion ay sang-ayon ako sa puntong ibinahagi ni Luna Bell dito. Ang isang chart ay parang isang mapa ng kalsada. Ipinapakita nito ang direksyon at ang posibleng destinasyon. Pero kailangan mo pa rin ng gas para mapatakbo ang sasakyan. Ang gas sa sitwasyong ito ay ang market liquidity at investor sentiment. Maaari nating makita ang pinakamagandang ascending channel sa mundo, pero kung walang sapat na perang pumapasok sa market upang bilhin ang asset, mananatili lamang itong isang drawing. Ang market liquidity ay parang agos ng tubig sa ilog. Kung tuyo ang ilog, hindi po uusad ang bangka. Ngayon pong taong 2026, nakikita natin ang unti-unting pagpasok ng mas maraming institutional capital sa crypto space. At ito ang magsisilbing fuel o gasolina upang itulak sa XRP patungo sa presyong $1.618 Fibonacci level. Bukod dito, ang investor sentiment ay madaling magbago batay sa mga macroeconomic developments. Kaya ang opinion ko po rito ay kailangan nating makakita ng patuloy na development sa mga totoong paggamit sa teknolohiya ni XRP upang ang sentiment ay manatiling positibo. Kung ang mga fundamentals ay sasabay po sa ganda ng chart, ang timeline sa December 2026 hanggang February 2027 ay magiging napaka-realistic at hindi po malayong mangyari. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa volatility bilang oportunidad para sa rebound. Isa pang commentator na nagngangalang Alex XRP Alex. Ayan, nagngangalang XRP Alex. Ayan po. Siya naman ay nagpahayag ng kanyang matinding optimism tungkol sa potensyal ng asset para sa isang malakas na recovery sa mga susunod na buwan. Ayon po sa kanyang pananaw, ang pagtaas ng market volatility ay hindi dapat ikatakot ng mga holders. Sa halip, sinabi po niya na ang volatility na ito ay siyang lumilikha
ng mga tamang pagkakataon para sa mas malalakas na rebounds at saka panibagong momentum. Sa aking opinyon, ang konsepto ng volatility ay madalas na kinakatakutan ng mga karaniwang retail traders dahil nagdadala po ito ng malalaking pagbabago sa presyo sa maikling panahon. Pero sa aking pananaw at pagsusuri, ang volatility ay ang matarik na kaibigan ng isang pasensyosong investor. Kung titignan po natin ang kasaysayan ng crypto, ang mga pinakamalalaking rallies ay palaging nagmumula sa mga serye ng matitinding price swings. Isipin po ninyo mga ka-crypto, ang isang archery bow o pana. Upang maipalipad mo ang palaso ng napakalayo pa ay taas, kailangan mo muna itong hilahin ng pabalik ng may matinding puwersa at tensyon. Ang tensyon na ito ay ang market volatility at ang corrective phases sa loob ng channel. Kapag ang presyo ay bumaba ng mabilis ngunit sinalo ng ating major support na 0.878, ang enerhiyang naipon mula sa mabilis na pagbaba ay siyang nagiging lakas para sa isang mas matinding snapping effect paitaas. Ito po ang dahilan kung bakit ang pananaw ni XRP Alex ay may malalim na logic. Ang mga malalaking spike sa volume at presyo ay hindi nangyayari sa isang tahimik na market, kundi nangyayari ito kapag ang volatility ay nasa pinakamataas na antas nito. Kaya naman kapag nakakakita tayo ng malalaking galaw sa mga susunod na buwan, huwag po tayong magpanik. Bagkos ay tignan natin ito bilang bahagi ng pag-build up ng momentum patungo sa ating $10 na target. Ayan, ang panghuling commentator naman natin dito ay nagngangalang si Lark. Ayan, siya po si Lark. At siya naman ay nakafocus sa kahalagahan mismo ng $10 na price level bilang isang major psychological barrier. Ayon po kay Lark dito, kapag si XRP ay nagawang mapanatili ang posisyon nito sa itaas ng threshold na ito ay magre-representa ng isang napakalaking shift sa kabuuang market structure ng asset. Binigyang diin po niya na ang projected timing na late 2026 hanggang early 2027 ay perpektong nagtutugma sa mga pangkalahatang inaasahan sa buong cryptocurrency market cycle. Sa aking opinyon, ang puntong ito tungkol po sa market cycle ang isa sa mga pinakamahalagang aspeto na dapat po nating pag-isipan ng mabuti. Ang buong crypto market ay gumagalaw po sa mga kilalang cycles na karaniwang tumatagal ng 4 na taon na madalas po na pinapatakbo ng Bitcoin halving events at saka global liquidity cycles. Kung bibilangin po natin ang takbo ng kasalukuyang cycle, ang dulo ng taong ito 2026 at ang simula naman ng taong 2027 o next year ang eksaktong panahon kung kailan inaasahan ang peak o ang pinakamataas na punto ng kabuuang bull market. Kaya ang masasabi ko po sa pagkakahanay na ito ay napaka-positibo. Kung ang chart ng analyst ay nag-iisa lang na nagsasabing magiging $10 sa XRP sa isang random na buwan, baka mag-alinlangan pa ako. Ngunit dahil ang kanyang mathematical projection ay tumutugma sa macro cycle ng buong crypto space, mas lumalakas ang tsansa na magkatotoo ito. Ang $10 price level ay hindi lamang po basta isang numero, kundi ito po ay isang malaking pader. Sa sandaling mabasag ang pader na ito, ang perception o tingin ng mga investors sa buong mundo ng XRP ay magbabago mula sa pagiging isang undervalued asset patungo po sa pagiging isang premium institutional ledger. Kaya ang timing na ibinigay ay nagbibigay po sa atin ng sapat na oras upang maghanda at obserbahan kung paano po bubuuin ng presyo ang kanyang daan sa loob ng ascending channel. At ayan, sa kabuuan, ang chart na ibinahagi po dito ni Silal Cooker, yan, ang analyst ay nagbibigay po sa atin ng isang malinaw at makatotohanang roadmap na nakabase po sa structure ng market, hindi po sa emosyon.
Ang multi-year ascending channel na nakita natin sa monthly time frame ay nagpapakita na ang kasalukuyang galaw ay bahagi lamang ng isang mas malaking cycle ng kasaysayan. Sa tulong ng Fibonacci 1.618 extension, nakikita po natin na ang $9.04 hanggang $10 area ay ang logical na destination sa pagitan ng December 2026 at saka February 2027. Ang ating pangunahing tungkulin bilang mga observers sa market ay bantayan ang kalusugan ng ating support sa 0.878 at tiyakin na ang market liquidity at investor sentiment ay mananatiling paborable sa paglipas ng mga buwan. Ang volatility ay darating. Ang mga swings ay mararanasan natin. Ngunit ang mahalaga ay ang pangmatagalang direksyon ng channel. Kaya manatili po tayong disiplinado sa ating pagsusuri. Lagi nating tingnan ang macro picture at gamitin po natin ang totoong data upang gabayan ang ating mga pananaw sa hinaharap. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaring panoorin na rin po ninyo ang ating recommended o suggested video dito.